Sa panahong abala ang lahat sa pagpapakita ng kinang at karangyaan, may isang katotohanang bihirang pag-usapan. May mga aral na mas malinaw kapag hindi mo kailangan magpanggap sa harap ng mundo. At may kapangyarihang nabubuo kapag mas pinahahalagahan mo ang katahimikan kaysa atensyon. Maraming tao ang nauubos ang lakas sa paghabol sa tingin ng iba, ngunit sa ilalim ng mga ilusyon, may landas na mas matatag at mas panatag. Isang landas kung saan ang halaga mo ay hindi sinusukat ng gamit mo kundi ng pag-uugali mo. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. May kasabihang galing sa mga Stoic na nagsasaad na ang tunay na kayamanan ay ang kalayaang hindi kinakailangan ng sobra. Dito nagmumula ang uri ng lakas na hindi madaling mabuwag ng panglabas na ingay. Kapag hindi mo kinailangan magmukhang mayaman, nagkakaroon ka ng puwang para kilalanin ang sarili mo. Nagiging malinaw kung alin ang tunay na mahalaga at alin ang ingay lamang ng lipunan. At dito nagsisimulang mabuo ang panloob na kapayapaan na hindi madaling manakaw. Sa bawat araw na mas pinipili mong maging payapa kaysa magpasikat, humuhubog ka ng tibay ng loob. Mas lumalalim ang pangunawa mo sa buhay at sa halagang dala ng pagiging simple, at unti-unti mong natutuklasan na may kalayaan sa pagyakap sa pagiging totoo kaysa sa pagpapakitang walang laman. Number 1, mas malaya ang taong hindi nagpapakitang mayaman kaysa sa taong abalang magmukhang marangya. Maraming napapagod dahil inuuna ang pag-impress sa iba kaysa sa paglinang ng pagkatao. Sa sobrang paghabol sa anyo ng karangyaan, lumulabo ang tunay na direksyon. Kapag hindi ka abala sa pagpapakitang, may kaya mas nakakahinga ang isip at dito nagbubukas ang pinto ng panloob na lakas. Ang pagiging simple ay nagbibigay laya mula sa paghahambing. Kapag hindi ka nakatali sa opinyon ng iba, nagiging mas totoo ang kilos at layunin. Dito mas nakikita kung alin ang mahalaga at alin ang dagdag ingay lang, at mas lumalalim ang paggalang mo sa sarili. May aral mula sa mga Stoic na nagsasabing ang kayamanan ay nasa kakayahang umiwas sa labis na pagnanasa. Kapag hindi ka umaasa sa pagpapakita ng yaman, nagiging malinaw ang hakbang na dapat gawin. Mas nagiging matatag ang loob dahil hindi ito nakasandal sa pagpapanggap, at mas nagiging matibay ang karakter sa bawat tahimik na pagpili. Sa pagiging payak, mas nakakapag-focus ka sa gawaing may halaga. Hindi ka naabala sa kompetisyon na walang patutunguhan. Mas nagiging malinaw ang nais mong marating. At mas nagiging disiplinado ang proseso ng pag-unlad. Sa ganyang paraan, unti-unting bumubuo ang isang buhay na hindi nabubura ng tingin ng iba. Hindi ito maingay pero matatag. Hindi ito magarbo pero malalim. At higit sa lahat, tunay itong nagbibigay ng kapayapaang hindi basta mawala. Number 2, payak na pamumuhay ay mas matibay na sandigan kaysa sa pagpapakitang sobra. Maraming tao ang naubos ang lakas sa paghabol sa mga bagay na hindi naman nagdudulot ng pangmatagalang kapayapaan. Kapag inuuna ang kinang kaysa sa kabuuan, lumalabo ang tunay na direksyong dapat tahakin. Mas maraming oras ang nasasayang sa pagpapakitang panlabas kaysa sa pagbuo ng panloob na tapang. At dito nagsisimulang gumuho ang pundasyon ng pagkatao. Ang pagiging payak ay hindi kakulangan kundi lakas na hindi agad napapansin ng karamihan. Kapag maluwag ang loob dahil wala kang dapat patunayan, nagiging mahinahon ang bawat hakbang. Mas nabibigyan ng puwang ang isip para sa mga bagay na may totoong saysay, at mas nauunawaan kung alin ang nagbibigay ng tunay na halaga sa buhay. May paalala mula sa mga Stoic na nagsasabing mas mabigat ang katahimikan ng puso kaysa palakpak ng mundo. Kapag hindi ka nakakadena sa tingin ng iba, nagiging mas matatag ang iyong loob. Mas malinaw ang nakikita mong direksyon dahil hindi ka nalulunod sa ingay ng lipunan, at mas napapanatili mo ang dignidad sa bawat desisyon. Ang payak na pamumuhay ay nagtuturo ng disiplina na hindi maaabot ng taong abala sa pagpapakitang sobra. Mas pinahahalagahan ang mabagal, ngunit makabuluhang pag-unlad. Mas lumalalim ang paggalang sa sarili dahil hindi ka nakasandal sa impresyong panlabas, at mas humihigpit ang pundasyon ng karakter na hindi madaling mawasak. Sa ganitong paraan, nabubuo ang isang buhay na hindi ginagalaw ng ingay ng iba. Nagiging payapa ang isip at hindi na sumusunod sa agos ng pagpapakitang walang laman.
Mas tumitibay ang loob dahil ang kahulugan ng buhay ay hindi na hinahanap sa mga mata ng tao. At dito mararamdaman na ang pagiging payak ay isang kayamanang hindi kayang maagaw ni Numan. Number 3. Tahimik na pag-unlad ay mas mabisa kaysa sa pagpapakitang walang laman. Maraming nabibiktima ng kultura ng pagmamadali dahil gusto agad makita ang resulta kahit walang tunay na pundasyon. Kapag inuuna ang palabas kaysa sa proseso, nagiging marupok ang anumang tagumpay. Mas madaling mabasag ang pag-unlad na ginawa lang para sa paningin ng iba. At dito lumilitaw ang kahalagahan ng tahimik, ngunit totoong pagsisikap. Ang pag-unlad na hindi maingay ay mas matatag dahil hindi ito umaasa sa papuri. Kapag hindi mo kailangan ipamalita, ang bawat hakbang nagkakaroon ng mas malalim na konsentrasyon, mas nagiging malinaw ang direksyon dahil hindi ka nababahala sa paghahambing, at mas nagiging buo ang bawat pag-usad. May pahayag mula sa mga Stoic na nagsasabing mas malakas ang taong kontrolado ang sarili kaysa sa taong nais kontrolin ang mundo. Kapag kaya mong lumago ng hindi humihingi ng atensyon, nagiging mas matatag ang loob. Hindi ka madaling matumba dahil ang pundasyon ay hindi nakatali sa opinyon ng iba. At ang lakas ay nagmumula sa disiplina, hindi sa papuri. Ang tahimik na pag-unlad ay nagbubunga ng tapang at paggalang sa sariling proseso. Mas nakikita mo ang tunay mong kakayahan dahil walang ingay na lumalason sa pag-iisip. Mas napapansin mo ang mga mali at natututo ka ng mas malalim. At mas humihigpit ang hawak mo sa pangarap na binubuo mo unti-unti. Sa ganitong paraan ang iyong pag-unlad ay nagiging matibay at hindi madaling mawasak. Hindi ito umaasa sa mga mata ng iba upang maging totoo. Hindi ito kumukupas dahil hindi ito itinayo sa ilusyon. At ito ang uri ng tagumpay na may bigat, may saysay at may tunay na direksyon. Number 4. Katahimikan sa pamumuhay ay mas makapangyarihan kaysa sa maingay na pagpapakitang gilas. Maraming nawawala ng kapayapaan dahil abala sila sa paghabol sa ingay ng mundo. Kapag mas inuna ang pagpapakita kaysa sa paglinang ng sarili, nagiging mababaw ang pundasyon ng buhay. Mas nabibigatan ang loob dahil kailangang panatilihin ang isang imahe na hindi naman totoo, at dito nagsisimulang mawala ang tunay na kapayapaan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi sandigan ng malinaw na pag-iisip. Kapag hindi ka nakikipag-ingay, mas nagkakaroon ka ng puwang para unawain ang sarili. Mas nakikita mo ang mga bagay na hindi napapansin ng taong abala sa papuri, at mas nagiging mahinahon ang iyong mga pasya. May turo mula sa mga Stoic na nagsasabing ang kalmadong pag-iisip ay mas matalas kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Kapag hindi ka umaasa sa atensyon, nagiging mas matatag ang loob, mas hindi ka nauuga ng mga kritisismo, at hindi rin lumulobo sa papuri. At mas nagiging pantay ang pag-iisip sa gitna ng kaguluhan. Ang katahimikan ay nagtuturo ng disiplina na hindi kayang ibigay ng maingay na pagpapakita. Mas nagiging malinaw ang mga bagay na dapat unahin. Mas lumalalim ang paggalang sa sarili dahil hindi ka nakasandal sa reaksyon ng iba. At mas tumitibay ang karakter na binubuo sa tahimik na paglalakad. Sa pananahimik mo nakikita ang tunay mong lakas. Hindi ito kailangang ipagsigawan para maging totoo. Hindi ito nawawala dahil hindi ito nakaangkla sa pansamantalang papuri. At dito mo mararamdaman na ang katahimikan ang tunay na tirahan ng matatag na loob. Number 5. Panloob na lakas ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na pagpapakitang may kaya. Maraming tao ang nagkukumahog magmukhang matatag kahit marupok ang kalooban. Kapag inuuna ang anyo kaysa sa katatagan, lumilikha ito ng buhay na madaling mabasag. Mas napapagod ang isip dahil kailangan panindigan ang anyong hindi tugma sa totoo. At dito nasisira ang kapayapaang unti-unting naipon. Ang panloob na lakas ay hindi nakikita, ngunit lubos na nadarama. Kapag matatag ang loob, nagiging payapa ang bawat pasya. Mas nagiging malinaw ang direksyong nais mong tahakin, at mas nagiging matibay ang pundasyon ng iyong pagkatao. May paalala mula sa mga Stoic na nagsasabing, mas dakila ang taong nagtagumpay sa sarili kaysa sa taong nagtagumpay sa mundo. Kapag kaya mong kontrolin ang emosyon, nagiging buo ang pag-iisip. Hindi ka madaling hilahin ng ingay ng lipunan, at mas nagiging matatag ka sa gitna ng paghamon. Ang panloob na lakas ay hindi produkto ng alabok ng papuri, kundi bunga ng tamang disiplina. Mas natututunan mong piliin ang gawain na tunay na mahalaga. Mas nagiging matalas ang iyong pangunawa
dahil hindi ka nalulunod sa ingay ng iba. At mas nagiging mahinahon ang bawat hakbang. Sa ganitong paglalim ng loob, nagkakaroon ka ng lakas na hindi kayang agawin ni Numan. Hindi ito nakakasilaw, pero hindi rin kumukupas. Hindi ito ipinagyayabang, pero masasalamin sa paraan ng paggalaw. At ito ang uri ng lakas na nakapagtatayo ng buhay na may bigat, kapayapaan at dignidad. Number 6. Kababaang loob ay mas mabigat na yaman kaysa sa pagpapakitang may rangya. Maraming nahuhulog sa ideya na kailangang magmukhang mataas upang respetuhin. Kapag ang paggalang ay hinahabol sa pamamagitan ng pagpapakitang magarbo, nawawala ang tunay na halaga. Mas nabubuo ang pressure na panindigan ang imaheng hindi naman totoo. At dito nagsisimulang mabasag ang panloob na kapanatagan. Ang kababaang loob ay hindi pagbagsak ng dangal, kundi pagtaas ng pagkatao. Kapag kaya mong maging payapa, kahit walang papuri, nagiging mas malawak ang pag-unawa mo sa buhay. Mas nagiging matatag ang loob dahil hindi ito nakaangkla sa pansamantalang pagtingin ng iba. At lumalabas ang uri ng dignidad na hindi nabibili. May paalala mula sa mga Stoic na nagsasabing, ang taong hindi nagpaparami ng pangangailangan ay pinakamalayo sa pagkaalipin. Kapag hindi kasakim sa pansin, nagiging malaya ang pag-iisip. Mas nagiging makatarungan ang bawat desisyon. At mas nagiging buo ang sarili dahil wala kang kailangang patunayan. Ang kababaang loob ay nagtuturo ng disiplina at paggalang sa sarili. Mas natututunan mong pahalagahan ang tahimik na pag-unlad kaysa sa maingay na pagpapakita. Mas nagiging malinaw kung ano ang nararapat mong gawin at ano ang dapat mong bitawan. At mas nagiging mahinahon ang puso sa bawat hamon. Sa ganitong uri ng buhay, lumalabas ang yaman na hindi kayang tumbasan ng anumang granada ng luho. Hindi ito nakapaskil pero dama sa bawat salita at kilos. Hindi ito maingay pero malalim ang impluensya. At ito ang uri ng yaman na naiipon hindi sa bulsa kundi sa pagkatao. Number 7. Tunay na kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa imaheng kinakailangan mong panindigan. Maraming tao ang nabubuhay sa ilalim ng bigat ng pagpapakitang gusto lamang nilang magmukhang matagumpay. Kapag mas inuuna ang pagpresenta ng imahe kaysa sa pagbuo ng sarili, nagiging mababaw ang pundasyon ng buhay. Mas napapagod ang isipan dahil kailangan panatilihin ang isang mukhang hindi naman tugma sa katotohanan. At dito unti-unting nawawala ang kapayapaan na pinakamahalagang yaman ng tao. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa mata ng iba, kundi sa tahimik na paglalakad ayon sa prinsipyo. Kapag hindi ka nakatali sa inaasahan ng lipunan, nagiging maluwag ang bawat paghinga. Mas nagiging malinaw ang direksyon dahil wala kang sinusunod na palabas. At mas nagiging matatag ang puso dahil hindi na ito ginagalaw ng papuri at puna. May turo mula sa mga Stoic na nagsasabing, ang pinakamapagpalayang sandali ay ang panahon na hindi mo na kailangang magkunwari. Kapag kaya mong maging totoo, nagiging magaan ang bawat pasya, mas nakakakilos ka ng may kalayaan dahil wala kang kailangan takpan. At mas nagiging payapa ang isip na hindi nangangamba sa paghusga ng mundo. Ang kapayapaan ay bunga ng tamang pagpili sa gitna ng ingay at tukso ng pagpapanggap. Mas natututunan mong unahin ang gawain kaysa sa pagpapakitang may kaya. Mas lumalalim ang paggalang mo sa sarili dahil hindi ka umaasa sa tingin ng iba. At mas nagiging malinaw kung ano ang nararapat para sa iyong pag-unlad. Sa ganitong uri ng pamumuhay, nagkakaroon ka ng buhay na hindi madaling yumanig kahit dumating ang unos. Hindi ito nakasandal sa kinang na panlabas. Hindi ito nabubura ng opinyon ng iba. At ito ang kapayapaang nagbibigay ng tunay na lakas at direksyon sa bawat araw. Sa bawat salita na narinig mo ngayon, may piraso ng katotohanang maaring bumago sa direksyon mo. Hindi ito magic at hindi rin ito instant na solusyon. Ito ay paalala na may kapangyarihan kang pumili kung ano ang dapat mong iwanan at ano ang dapat mong yakapin. At ang pagpiling iyon ang susi sa isang mas tahimik at mas disiplinadong paglalakbay. Kung sa puso mo ay may kaunting paggising na naganap, panghawakan mo iyon. Dahil ang mga gising na sandali ay bihira at karaniwang dumarating kapag handa na tayo. Hindi kailangan ng ingay para magsimula ng bagong kabanata. Kailangan lang ng isang malinaw na hakbang. At kung gusto mong may kasama ka sa paghubog ng mas matatag na pag-iisip at mas payapang kaluluwa, kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel
para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. At pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo na't baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sa dulo, ikaw pa rin ang hahawak sa manibela ng iyong pag-unlad. Walang pilitan, walang pagmamando, walang drama. Ikaw ang iyong disiplina at ang direksyong pipiliin mong tahakin. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.